Hello foodies! Welcome back again to my channel. This is Irene, your always hungry friend and neighbor. And you're watching Eat, Pray, and Eat More. So for today's episode, I will be cooking patatim. In Visayas, they call it humba. It's a very delicious food, savory, delicious, and usually hinahanda siya sa mga special occasion like Christmas party, sa mga binyag, ganon. Ang patatim is gamit is yung pork leg. And ang ano doon is yung sauce niya dapat is matamis. Okay, so with pineapple juice and brown sugar. Yun yung pagluto ng patatim. Patatim, humba, ano pa yung ibang tawag? Yung ibang tawag, sweet meat nga eh. So for me, meron siyang twist kumbaga. So, itong food na to is pwede siyang ihanda sa mga special occasion like Pasko, sabi ko nga sa inyo. So, for this recipe, dahil sa malapit ng Pasko, so ituturo ko sa inyo yung version ko ng patatim. Okay? So, ang the normal patatim is pinapakulo na nila lahat sa pineapple juice, putting sugar, pineapple juice, toyo, okay? But for me, with my version, ipapakulo ko siya and then ipiprito ko siya like crispy pata. And then, yung pinaka-last part, yung ipapakulo ko na siya with the pineapple juice. So, yun yung aking version. And also, sa mga food na ganito like crispy pata, lechon, hindi na kailangan ng maraming sahog kasi yung pinaka-main na ulam is bongga na siya. So, pag dinagdagan mo pa siya ng maraming rekado, is magiging na siya, yung ma-overpower niya yung crispy pata or yung lechon. Kaya nga ang lechon, di ba, kinakain siya, plain lang siya, kinakain with sarsa. Okay, crispy pata, same. Fried lang siya and then ikakainin mo siya with toyo or toyo suka, yung sarsa, yung sausawan na gano'n. Okay, so same with this food, patatim. Papakulo mo siya, yung pinaka-sauce niya lang yung magiging partner niya. But I will be putting simple lang na rekado, like I'll be putting pak choy. Okay, I'll be putting pak choy and shiitake mushroom. So itong shiitake mushroom ko, I'll be using yung dry siya. Pero hindi siya yung super dry, parang fresh pa din siya. Okay? So yes, so yun yung yung procedure ng pagluto ko nito is pinakulo ko na siya, ipapakulo ko siya, and then ipiprito ko siya like crispy pata. And then, dun ko siya ipapakuluan nung pinaka-sauce niya na. So, the first step is ipapakulo muna natin yung ating paa. pork leg. Okay, this is more than 1 kg, I guess. Okay, so, pag nagluluto kasi ako, ito yung una kong ginagawa is ipakulo siya, then ipiprito natin like crispy pata. Pag nagpapakulo kayo ng anything na ipiprito nyo, huwag masyadong lambot, super lambot, kasi magiging, hindi na siya magiging crispy. Mahirapan na siyang maging crispy yung ipapakulo nyo. So, make sure na hindi siya ganun na super lambot. So, mga 45 minutes, yung parang fork tender lang siya. Pag ginano mo siya ng fork or knife is tama lang yung lambot niya. So, ipapakulo na natin siya. So, after 45 minutes, or almost 1 hour, this is how it looks like, our pork leg now. It's soft, tender. Okay, so now it's time for us to deep fry. Now, our pot is hot. We're gonna put our oil to the pot. Oil is hot. We're gonna put our
This one, and cover it. Of course, ito yung star, yung ating pork leg. Okay, sa Pilipinas kasi pwede kang bumili ng hindi lang yung pinakahita niya, kasama yung paa. But here in Dubai, I couldn't find that one na merong kasamang paa. Okay, so ito yung aking pinakulo at prinito ko na siya. Okay, so parang ganyan na siya, crispy pata type. Okay, and then we have of course pineapple juice. Dito natin siya, itong gagamitin din sa pagpapakulo. And we have brown sugar, toyo, bay leaves, peppercorn, and star anise, garlic, onion of course, apple cider vinegar. And sa last part will be, ito yung ating pinaka-garnish or sahog niya. Kaya as I've said, simple lang. Ayoko na may mga carrots, mga ganyan-ganyan. So I'm putting shiitake mushroom and pak choy. Itong pak choy is ipapakulo natin siya separately. So bablanch natin ng water. Pero yung ating shiitake mushroom, we're gonna put it later on together. Pagluto na yung ating pork. Okay, pork leg. Okay, so ang una nating gagawin, actually, ang simple lang naman to, dahil hindi na tayo magigisa or whatever. So, ilalagay na natin lahat ang ating recado sa ating pot. Okay, so we'll just put it all here na, except yung ating shiitake mushroom and how you call na, pak choy. So, later on, meron pa naman, pwede kayong magdagdag ng kung gusto nyo pa ng medyo matamis-tamis, ng mas maraming pineapple juice. And then, we're gonna put water sa pagpapakulo. So, this one, luto na siya actually yung ating pork. Okay, pork leg. Papalambutin na lang natin siya ng konti kasi malambot na siya, luto na siya. So, anuhin na lang natin yung ating sabaw. So, ngayon ipapakulo na natin siya. Okay. Let's see what's happening. We'll see. Oh my God. That's what's happening now. Okay, so medyo okay na siya. Panuhin lang natin kasi sobrang dami pa ng sabaw. Actually, pwede na siya, pero gusto ko anin ng konti yung kanyang sabaw. From this point, pwede na natin ilagay, luto yung ating shiitake mushroom. Lagyan lang natin siya hanggat maluto siya. Then, ipakulo na rin natin ang ating pak choy. So, from this point, oh my God, smooth. Okay, from this point, pwede na natin siyang hanguin. Okay, see how lambot it is na. Oh my gosh. And now, ilalagay na natin yung ating slurry para lumapot ng konti yung ating sabaw. Okay? Palaputin lang natin ng konti yung sabaw. Tsaka natin siya ilagay sa tamang lalagyan. I mean over. We're gonna put it over the pork. Over the pork. Okay? So, luto na siya. Luto na. So, ilalagay na natin yung kanyang sauce. It's gonna be the sauce. And our pak choy. Okay, so we're just gonna put our pak choy like this in here. Okay. Pasensya na pero medyo medyo bagsak ako sa plating. Okay.
Okay, so we're just gonna put it like this. Okay, so ganyan na siya. So yan na ang ating final. Then you can also pour a little bit of the sauce over the pak choy. Okay? So, yan na nga. Tapos na yung ating pagluluto. Okay, medyo mahaba-haba siya. Bago natin tikman yung ating final product, so yung mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please click the subscribe button. Please support my channel. I'm begging you. Please. And also, if you like this video, don't forget to like and share to your friends and family para naman makita nila to. At sana meron kayo ulit natutunan sa ating sa aking video today's episode. Sana may natutunan kayo. And masasabi ko, really like, sa mga ganito na is, you don't have to order outside. Pwede mo siyang, ikaw na lang magluto. Safe pa, kasi alam mo kung anong nilalagay mong rekado. That's the, I think that's the best advantage of home cooking. Kasi ngayon mostly is marami na kung silang nilalagay na kung ano-ano sa food para maging masarap siya and para ma-feel mo na you're full, yung mga ganyan ba. So masasuggest ko lang is better kung may mga ganitong recipe, i-try nyo lang para hindi na kayo mag-order sa labas. So you can comment kung may mga suggestion kayo na pwede kong lutuin or pwede kong itry iluto. I will do my best to do the research for you guys. So now, it's time for the tasting. Ang ano ko lang kasi is I don't really, hindi ako, paano ko ba sasabihin to? Hindi kasi ako nagtitikim. Ako yung tao na nagluluto na puro tansya. Alam mo yon. So, malalaman ko lang kung ano lasa pag tapos na. Pero, hindi ko lang alam kung ano ba, talent ba tawag doon or sinuswerte lang ba talaga ako kasi 99% or 95% is swak na swak yung lasa without even me tasting it. Kasi ayoko kasi nagtitikim while cooking kasi the more na nagtitikim ako, ang tawag dito, lalabas siya na hindi masarap. It's either super asim or maalat or super tamis. So hindi swak yung yung panlasa. So I think it's a talent or na-blessan lang talaga ako ng ganun na talent ba na puro tansya lang yung ganyan. Sa pagbibake lang ako, actually ayoko nagbibake kasi ayoko ng measurements. Ayoko ng mga kasi pag sa baking kailangan sakto. Dun sa mga ulam-ulam naman is hindi naman kailangan. Alam mo yon. So, puro tansya-tansya lang ako. Anyways, so ngayon ita-try natin yung aking patatim version. Patatim recipe. Okay. Alam niyo, favorite ko ang mushroom. Alam niyo, natatandaan ko, meron kaming kinakainan nung college ako sa Manila, sa Valenzuela. Chinese restaurant ng mga tito-tita ko. Hindi ko lang matandaan kung anong pangalan. Pero they have this very nice patatim. Oh my God. Oh my God. Ito yung sinasabi ko bakit gusto ko siya na piniprito. Hindi lang siya sa arte. Dagdag trabaho actually. Kasi yung ibang nagpapatatim is diretso na. Pero gusto ko kasi, meron siya yung lasa nung prinito. Lang nandun yung lasa ng crispy pata. So parang 2-in-1 to. Crispy pata and na siya, patatim. Yung so sarap. Ang sarap. I'll be sharing this one to my friends, to my colleagues at work, mga Filipino doon. For sure, masasarapan sila. Magbabaon ako nito. Bukas. I'll let them taste it. Kasi binida ko tong recipe ko na to sa kanila eh. Here's the taco mushroom. Oh my God. Super love shiitake mushroom. I super love mushroom in general. Ayun na nga.
Ang sarap! Bago pa maubos yung ating battery. Okay, so I would like to thank you guys for watching this video again, and thank you sa mga nag-subscribe na, nandyan pa rin na na sumusubaybay sa aking mga videos. Thank you so much, guys. Thank you so much, guys. Alam nyo ba, as in, ang tawag dito, my channel is growing, and ang dami ko nang inano sa lahat na lang ata ng kakilala ko, sinasabi ko, please subscribe, you know. Pero, sabi nga ng kuya ko, be patient, sa pagpapagrow, you know, like, and also I am really enjoying doing these things. Alam nyo, parang late na nga na ako nag-umpisa, kasi from last year ko pa naisip to na pagbablog, pero wala lang talaga akong enough drive or someone to push me to do it. Kasi sabi ko nga, ano kayang magiging niche ba? Ano bang magiging content ko? Ganyan. So, kasi, ang tawag doon, ang pinaka-passion ko is cooking and food. Eating machine ako eating machine. So, I like anything, almost everything pala. So, yes. So, naisip kong i-push talaga to. So, kaya pinanganak ang ating Eat, Pray, and Eat More noong July, nung nandito pa yung mga bata. Anyways, thank you guys. Thank you so much. Thank you so very much again for staying and watching, tuning in. Thank you so very much, guys. I really appreciate. And those, again, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please do so. And also, please help me to convince your friends and families to subscribe in my channel. And para naman ma-motivate ako lalo na mag-share sa inyo at mag-vlog and mag-share sa inyo ng mga foods na alam kong lutuin. Okay, yung mga hindi ko alam, sige, i-research ko para sa inyo, guys. Thank you so very much. Itong itong channel ko na is halo-halo. Okay, so kahit Pilipino or so pinagsasama-sama ko lahat ang mga alam kong lutuin and alam kong i-follow na or ipakita sa inyo na mga recipes. Again, this is Irene. Don't forget to like, share, and subscribe. Eat, Pray, and Eat More. Thank you so very much, guys. God bless, and bye-bye. Thank you. See you again on my next episode. Thank you very much. Thank you.